Po at habang kumakain, makinig lang po. Medyo malakas yata Kuya Bernard nagfi-feedback. Thank you po. Okay, at yung mga bata, doon kayo sa kwarto, go to the room. All the kids, go to the room. Don't stay there. Okay, good. Stay in the room, all the kids. Okay po. So tuloy po natin yung atin pong teaching. Na tayo po ay nag-start with the 10th commandment, which is, ano po yon? Do not, do not, do not covet. Okay po. Huwag maging sakim in another term. Covetousness is wanting more even if you have. No, wanting more even if you have. Covetousness doesn't mean na wala ka. Covetousness meaning meron ka but you're wanting more. Kaya po, before we proceed to the 9th commandment, I want us to go back to the foundation. Kaya po kailangan nating bantayan yung atin pong mga desire. Again, I want to start with this statement before we continue. We need to keep ourselves guarded about our desires. Okay? Kapag po kasi yung desire natin, sabi nga, what you desire, eventually magko-commit yan into another form. Mamaya-maya, ngayon, desire mo lang. Mamaya-maya, gugustuhin mo na, gagawa ka na ng paraan para masunod yung desire mo. Kaya po talagang napaka-importante na binabantayan po yung ating desire. Hindi po masamang magmithi. Hindi po masamang mag-desire, no? But the way, magnasa, correct, no? But the way, the manner na kukuhanin mo yung desire mo na yon, doon nagkakatalo. Kaya nga, ang linaw, no? Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Meaning, delight yourself muna sa Lord. I-align mo muna yung desire mo sa desire niya. Para yung desire mo, tumpak. Yung desire ko, tumpak. Hindi lang makalaman yung desire ko. And even Jesus prayed that, Lord, kung pwede lang, ito yung desire ko eh. Ayoko nitong sorrow na to. Ayoko ng paghihirap na to. But that prayer is a prayer of aligning himself to the desire of the Father. Let your will be done. So, ulit mga kapatid, kabataan ka man, matanda o matanda-tanda, no? Lahat po tayo nagdi-desire. But the question is, are we desiring of this world? Are we desiring of the fleeting world? Pag po sinabi nating fleeting, ito po ay nawawala, mawawala. Sure po yun. Ang mundong ito ay mawawala. Yan pong kinakain nyo, mawawala yan, madadigest, baka mamaya ipoop nyo na yan o kaya bukas. No? Everything that you are seeing right now, everything that we are desiring, feeling, and parang ang sarap sa pakiramdam, no? All of these will pass away. So kaya po natin ito pinag-aaralan because we are all human being. Nagdi-desire po tayo. Ulit, hindi masama yung mag-desire. Kaya po natin ito pinag-aaralan para po yung desire natin, nababantayan natin, at kapag nakikita natin yung desire natin hindi naka-align with God, mapa-align po natin sa Kanya. Are we clear with that? So, ito po yung kasunod natin pag-aaralan. Ano po yung 9? This is 4, not 5. Do not lie. Thank you po, Nay Ana Flor. Very good. No, in Exodus 20:16, you shall not give false testimony against your neighbor. Okay? Yan po yung totoo. And in another form, sabi, do not lie. Pero masugutin natin doon sa mismong konteksto. Do not give false testimony to your neighbor, against your neighbor. No?
against your neighbor. Lahat po ba tayo may neighbor? Yes, no? Lahat po ba tayo ay neighbor? Yes, lahat tayo ay kapwa. Kaya nga po sabi nung isang joke, gusto ko na lang maging kapwa. Kasi lahat daw ng kapwa tinutulungan. No? Kapwa tao. Kaya gusto na lang daw niyang maging kapwa. Now, we'll dig deeper with the context of you shall not give false testimony against your neighbor. Before we pray, assess. Nagawa ko na ba to? Nagawa ko na ba to? Na-commit ko na ba to? Ako, I did. No? Marami ng beses. No? Marami ng beses. Pwede? No? But we'll try to assess ourselves. Have I given a false testimony against my neighbor? Let's pray. Father, we thank you that once again, there is this way that you have given us. The way to you, the way of knowing you more. And God, we pray that this one verse will just be a verse that will be inscribed in our hearts to the point that it will be part of our system. Thank you, God. And Lord, we ask for cleansing whatever we are right now. Kung ano man pong mga thought, emotion na meron kami that is not aligned to you and that would block yung makakahinder for us to receive what you have for us at this moment. We ask for cleansing. We ask that you cleanse any blockage, that we may receive the power of your word. Minister to us, Holy Spirit, we invite once more, and we will keep on inviting your ministry of teaching. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So kanina may naririnig na ako kala Nanay Ana Flor na oo, yes, pwede ko nakapagbigay na ng false testimony sa aking kapwa, no, against my neighbor. And konteksto lang ulit, again, sila po ay galing sa slavery, no, galing po sila sa slavery, umalis po sila, no, ang mindset po nila maaaring wala pa po silang relasyon. That I can only have what's within me. Kumbaga, ito lang po protektahan ko kung ano lang meron ako. The tendency of them is to be selfish. Siyempre galing ka sa pagka-alipin, no? Aalis ka. Ang tendency mo ay protektahan kung ano lang yung meron ka, sarili mo. You're not minding, you are not that compassionate, you're not that yet sympathetic, empathetic sa ibang tao. Lalo kapag galing ka sa pagka-alipin. And the same situation na ganun din po tayo dati. Nung tayo po ay galing sa pagka-alipin ng kasalanan, ang tendency natin, pag sa kasalanan, ang tendency po talaga natin maging self-centered. Wala tayong pakialam sa iba. Not to the point nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, na bago po yun. Dapat na bago yun. Dapat nagkaroon na tayo ng passion for others. Dapat nagkaroon na tayo ng compassionate heart for other people. Okay po? To the point na hindi mo to gagawin. That you will not give false testimony to other people. Because you are relating. We are relating. Another context of this, giving false testimony, kasi kapag po, balik natin yung 10, no? Do not covet. That's desiring. Kapag meron kang desire to want other people's wife, oxen, donkey, tendency po ng tao, siraan yung kapwa mo na kinaiinggitan mo. And is it still happening now? As I observe, yes.
Wala namang bago eh. Kung nangyayari noon sa kanila, nangyayari pa rin po sa ngayon. No? Kaya nga when people envy other people, tendency niyan, manira talaga. No? Manira. Kaya nga ang sabi, hindi mo naman babatuhin ang punong walang bunga. Talagang babatuhin mo yung punong mabunga. Now, another thing later we would see na magkakakabit pala when it comes to the desire, which is envy, to the point na magsisinungaling ka just for you to get what you desire. Kaya nga po, ulit, kailangang ingatan yung desire. Kasi magkakabit-kabit na po siya. Remember David, dinesire lang niya si Bathsheba. The she that is batting in the batis, Bathsheba. Dinesire lang niya. No, to the point, kabit-kabit na po yung naging kasalanan niya. And one of which is lie. Nagsinungaling po ba si David? Maybe hindi po nakita doon sa mismong direct, pero we know that David sinned a lie or gave a lie. At kitang-kita po yon ng Diyos at siya. Kaya nga po nung kinumpronta po siya ng propeta. Sino pong propeta? Nathan. Nung kinumpronta po siya, gigil na gigil pa siya. But it's another story, no? It's another story. Kinumpronta siya, it is to expose the lie. It is to expose the lie. Now, we'll have few verses to go on, pero maglalaro muna tayo. Okay. I'll give 2 truths and 1 lie. Hulaan niyo po kung alin yung lie sa sasabihin ko. Okay? Next sa akin, pwede bang si Rafael, kaya mo ba to? 2 truths, 1 lie. Mag-isip ka na habang magsasabi ka ng 2 totoo about you, tapos isang kasinungalingan. Huhulaan namin kung hindi kaya. Okay. Sasaluhin ka ng nanay mo. Hindi kasi kaya ng anak, sasaluhin ni Ate Lynn, no? And then sa matatanda, kaya niyo po ito ateste. Magbigay po kayo ng 2 totoo sa inyo at isang kasinungalingan. Huhulaan namin kung ano yung kasinungalingan. Kaya? O, sige po, ako muna. Sa sample. Sa sample muna po ako, ha? Okay. Ako po ay nagtinda sa Baliwag, no, sa palengke. Tinda po ako ng Yakult at saka po sa palengke, sa karinderya, sa tita ko. That's 1. Second po, ako po ay milyonaryo. Okay, second. Third po, ako po ay nakapunta na po ng Singapore at saka ng Malaysia. Alin po doon yung lie? Grabe. Nakaka-offend, ah. Grabe naman kayo sa akin. Hindi ako nagtinda sa karinderya. Yakult lang. Hindi po. Okay. Let's practice. Actually, lahat po yun ay totoo, no? Oo. Milyonaryo ko, hindi nyo ba alam? Grabe naman kayo sa akin. Dati. Ngayon hindi na po. Sige, practice ulit. Binibigyan ko lang po ng oras si Ate Lynn, saka po si Ate Este mag-isip, no? Eto, totoo na po ito. Okay. Ako po ay graduate ng Bachelor in Secondary Education, major in English, and minor in Mandarin. Okay, number 1. Number 2, ako po ay graduate ng master's degree nitong July. Number 3, ako po ay pang-4 sa magkakapatid. Okay po. Pastora? Yung pangatlo po, hindi po. Number 1 po, yung lie. Pangapat po ako kasi may namatay po before me. Siyempre, hindi nyo po malalaman na kala nyo 3 lang kami.
tama. So, technically, parang tama yung kay Pastora, pero may namatay po bago po ako. So, pang-apat po ako. No? Ang lie po ay major in English po ako, pero wala po kaming minor in Mandarin. Pero kaya ko naman po mag-Mandarin. Ni hao ma, Lao Tzu, Arnold. Anyway, saan natin pag-usapan. Okay po, pakinggan naman natin si Ate Lynn. Ate Lynn. Okay, so hindi ko matandaan pati ako maging puro lie. Okay, so yung number 1 is may bank account kami na 5. 5. O kasi mga hundreds lang yung laman. Sumunod, sanay akong manahin ng bag. Yung pangatlo, kaya kong mag-drive ng motor. So yung number 1, may bank account kami na 5. I'm speaking of family, Tapos, sanay ako manahin ng bag. Pangatlo, kaya ko mag-drive ng motor. Dalawa yung lie. Yung pangatlo? Sanay ako magmotor. Bago po ako mag-college, nakapanahi po ako ng bag. Yung una, yung bank account po namin ay 4 pa lang. So, working sa pang-5 para bawat isa po meron. So yung una po, working pa sa pang-5. Ingat lang po kasi may 20% na. Hirap mag-isip. Ako ay hindi nakatapos ng college. Tapos, ano pa ba? Hindi. Yun lang, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Dahil wala kaming pera. Pangalawa, nabuntis ako ng 4 na beses. Ayan nabuntis ako 4 na beses. Bahala kayo mag-isip. Ewan ko, basta. Si Ernie, asan ba si Ernie? Si Ernie, pangatlo kong boyfriend. Ay, di pa po. Huhula po sila. Ano po ang lie doon sa 3? Pastora. Lie? Hindi po kayo nakagraduate. Lie, yun po ba ang lie? Di po talaga. So, 2 na lang. Yung pangatlo daw po. Yung pa kay Ate Ernie, pangatlo daw po yung boyfriend. Tama. Lie siya. Hindi po siya pangatlo. Pangilan po siya? Pangatlo. Totoo yun. Okay. So, ang lie po ay yung pangalawa. 4. Bakit po naging lie? Nakunan din po kayo. Ayun. Okay. So, di ba, meron tayong mga nalalamang chismis? Yan. Ngayon mo lang ba nalaman yun, Pastor Tom? Hindi naman. Okay. So, yan po yung pag-uusapan natin. Minsan, di ba, pag ngayon, ang hirap naman mag-isip ng lie. Parang ang hirap mag-isip ng lie. Kung di ka talaga nagsisinungaling, pero we'll see, talaga bang mahirap mag-isip ng lie? Ay, kayo po, gusto niyo pong mag-try? Hindi po kayo sinungaling? Ayun. Is a lie or truth? Ay, po yun? Lie po yun. Matik na po yun, no? Matik na po na lahat tayo, I think, no, ay nagsisinungaling at sinungaling. Bakit? Sabi nga po, yung mga bata, hindi mo naman turuang magsinungaling, pero saan nila nakukuha yun? No? Saan nila nakukuha yung, no, it's not me. Gave yun. Diba? Wala ka naman tinuturo, but why? Why is it there? No? Why is it there? Ay, ang bilis naman ng taga-pindot ko. Relax lang, nak. Diyan ka lang, ha. Wait lang. Wait lang, ha. Okay, next. Ako magsasabing next, anak. So, tomato, ang alam po natin, in particular, ang tomato po ay gulay.
Tama? But if you will get into the truth of it, kapag kinuha nyo po yung content niya, because it is more on citrus, pag po sinabing citrus, maasim, kaya po pag siya ay kinonsider, siya ay prutas. No? Pag ang pinag-usapan po ay content, chemistry, nung tomato or tomato sa Italia. No? Pero generally, pwede po siyang i-consider na gulay. Now, bakit maraming hindi alam na prutas pala yan? Lagi nakasahog sa ulam. Or kasi nasanay tayo na ang sinasabi, ang kamatis ay gulay. No? Nasanay tayo. We don't have much time or desire to seek the truth. Maliban lang na may magturo at sabihin, kaya po may tinatawag tayo sa teaching na aha moment. Aha, yung ganun pala yun, no? Most of us, if we will not be desiring to seek the truth, wala. Kung ano lang po alam natin, yun lang yung paniniwala natin. Kung ano lang marinig natin, yun na yun. Mga kapatid, hindi po lahat ng naririnig natin, yun na yun. Kahit po yan ay sinabi pa sa pulpito, sinabi pa ng isang taong doktor o kaya ay nag-master's degree, kung ano man, we have the responsibility to know the truth, to seek the truth. Okay po. Kaya marami pong nadadaya kasi tamad magsaliksik ng katotohanan. Kung ano yung napakinggan na, yun na yun. Hindi po laging ganun. No? Hindi po laging ganun. Especially ngayon, sa panahon natin that there would be a lot of advertisements na fake. No? A lot of advertisements na fake. Wait lang po. Mananaway lang ako. Siyempre, nakaharap kayo, hindi ko masusuntok. Kung hindi lang po kayo nakaharap, nasuntok ko na po yan. Mahirap ipahiya yung bata Anyway, pasensya na po. Going back, there are a lot of fake advertisements around us that if we will not seek the truth, madidismaya po tayo. Halimbawa, naranasan nyo na po ba, nag-Shopee kayo, kala nyo ang laki-laki nung in-order nyo, pagdating, ang liliit. Naranasan nyo na po yon? Kasi kami naranasan na namin yon. Di ba sa picture, ang ganda-ganda ng pagkaka-display, pagkaka-project, pagkaka-market, no? Pero pagdating, hindi pala. No, napeki tayo. And the end is, ending, na-dismaya tayo, na-disappoint tayo. Huwag na tayong lumayo sa online shopping, no? Pupunta ka lang ng, halimbawa, Jollibee, o kaya ay McDonald's or kung anumang fast food. Nakalagay dyan, picture. No? Ganda ng pagkaka-portray, pagkaka-display. Pag hinanap mo ngayon yung, nasan yung patty, nasan yung cheese, nasan yung unang kagat, hangin lahat. Pag kinagat mo, wala. No? There are a lot of fake things happening in the world. Ang AI po ngayon, matindi na po ang AI ngayon. Nagagaya po ang boses, nagagaya ang mukha, nagagaya ang gawi, kaya po be extra careful. And wala po sa verse, pero ngayon ko lang naalala, be extra careful, even the Bible is saying, be careful because sometimes people are clothed like sheep, but they are wolves. At sa atin din po, in general, ang pinag-iingat tayo ng Lord is to walk in hypocrisy. That we will be like the Pharisees and the Sadducees,
or the religious people that they were called to be whitewashed tomb. Maganda sa labas, puting-puti sa labas, pero bulok ang loob, madaya. Nakakadaya. And especially, yun yung sample, ang daling dayain eh. Di ba, ang daling dayain? Alam mo ba, ganito ako? Alam mo, ganito ako? Kaya alam mo, mga kabataan yan, ang dami pong nadadaya. Kasi makikipag-chat, tapos iba pala yung profile pic, no? Yes, no? Ay, may Jessica Soho, nabalitaan niyo po, napanood niyo yun? Yung nakipag-date tapos paglabas nung ka-date niya, nadismaya siya, hindi talaga yun yung ka-date niya. Hindi ko alam kung nanonood pa kayo ng balita. Pero ganyan po kagulo at kapeke ang mundo. Now, we'll be not talking about people around us. Tayo po yung mag-assess. How true am I to myself? Una, sa sarili ko. No? Before God. Gaano ko katotoo sa sarili ko? Gaano ko katotoo sa paligid ko? Okay? It's not about other people. Again, every time that you are seated there, tuwing tayo po ay nakaupo dito, it's not about other people. Ang a-assess po natin, sarili po natin. Okay? Ready na po kayo? Nawala na tuloy tigapindot ko. We'll have verses. That's my last slide. Kaya po pakilabas po yung inyong Bible because we'll be talking all about this. I hope to. This is introduction about commandment number 9. Hindi po natin matatapos ngayon. We'll continue this on the second week of August. Kasi next week ay board meeting, kaya wala pong teaching. Okay? So, mag-isa-isa po tayo ng hanap. Maghahanap po ng unang verse pwede po, Sister Risa, Ate Marlene. Next po kayo, second verse. Third verse po kayo, pangatlong verse. Third, fourth, Ate Malu. Fifth, Kuya Rex. 6 po kayo. Okay, sige. John 14:6 is a very familiar verse. Basahin po natin. Kinanta rin po natin kanina. John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Thank you po. No? Context nung kwento, si Thomas po ay nagtanong kay Jesus, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Kasi sabi ni Jesus sa kanila, ako ay aalis at ipaghahanda ko kayo, kung saan ako pupunta, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Okay? Tapos, yung sumunod na verse, sabi ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Kaya po ito yung naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Meaning, sabi niya, kung hindi kayo maniniwala sa akin, hindi kayo talaga makakapunta kung saan ako papunta. No? Pero ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No, the truth and the life. Ang pamamaraan po ng Diyos, Panginoong Hesukristo, ay laging pamamaraan ng katotohanan at ang katotohanan ay laging nagbibigay ng buhay. Ulitin ko po. Ang pamamaraan, ang daan ni Hesukristo ay laging daan ng katotohanan dahil ang katotohanan ay buhay. Okay po. Later you would see na yung kabaliktaran pala ng katotohanan, ang hatid nun ay kamatayan. Ang hatid po nun ay kamatayan. Okay, next verse po tayo. So malinaw tayo, John 14:6. John 8:31, sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. 31 lang. Ay, 32. Hanggang 32? Ano na ba? Nawala na, hindi ko na makakita.
Ikaw na nga, hindi ko na makakita. Super liit. Katotohanan na magpapalaya sa inyo. Dali, ikaw na. Yan po ba yung verse na nandun? 8:31. John 8:31. Yung 32, 32. makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sorry, 31-32. Thank you po. No. So sa John 8:31-32, kasunod po nung babasahin na John 8:43. Doon po sa binasa ni Ate Marlene, sabi nun, hindi nyo kasi sinusunod yung kautusan. The truth is, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung meron po talaga tayong susundin na katotohanan, dapat bangga sa salita ng Diyos. Brother Arn, wala namang nakasulat dyan. Ang mapapangasawa mo ay ito ang pangalan. Walang ganon. Walang direct. Di ba? Pero mayroong mga prinsipyo ang salita ng Diyos at lagi ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya po sa binasa ni Ate Marlene, sabi, hindi nyo nalalaman ang katotohanan sapagkat hindi nyo sinasaliksik ang kautusan. Kaya nga doon sa verse 32, kapag alam nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So pangalawang truth, kanina po, kung ang katotohanan ay nagbibigay ng buhay, ang daan sa buhay, makikita po natin dito na ang katotohanan pala ay nagpapalaya. Okay? So kapag hindi tayo namumuhay sa katotohanan, tayo ay nakakulong. Tayo ay nakatanikala. Tayo ay nakagapos. Get po natin yon. So, the same chapter, babasahin po natin. Same chapter po Chapter 8. Pag tuloy-tuloy po natin yung pagbasa. Pero ito po yung mababasa natin sa verse 43. John 8, verse 43. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Kulang, sorry. Asan ba yung phone ko? Kulang. Pakituloy nga po. John 40, verse 43. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Verse 44. You are of your father, the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yun po, salamat sa pagtuloy. Yun po yung sinasabi that ulit din, no? Kaya hindi nyo nalalaman yung katotohanan because you are not reading the word. No, you are not guided by the word. Yun po yung sinabi. And kapag hindi ka namumuhay sa katotohanan, your father, sabi, your father who from the very beginning is the father of lie, from the very beginning is a murderer. So talaga pong malinaw na malinaw. When there's lie, pumapatay po siya. When there's lie, you're gonna die. Pumapatay po ang kasinungalingan. Kaya nga, anong kasabihan natin sa Pilipino? Ang kapatid ni... ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Later, we will see about that in the next verses. Pero ang gusto ko pong sabihin doon sa John 8, sabi natin, Our Father. Pag nagpe-pray tayo, Our Father. Diba? Our Father. Are we really living this life that God is our Father? Because if God is our Father, we will live in the truth. Because the other father is the father of lie. Sa una pa lang po, kasinungalingan na yung hatid niya. Una pa lang, Genesis pa lang, sinungaling na siya. No? Gusto mo bang maging katulad ng Diyos? Twisted truth. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa susunod.
Next time, ang pag-usapan po kasi natin ay the different forms of lie. Ngayon, pundasyon lang po muna ng kasinungalingan. No? Ng kasinungalingan. Now, in Revelations, Revelations 12, 9, 10. Revelations 12:9-10. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagasumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi." So malinaw ang sinabi sa Tagalog, nandadaya, inihagis, no? Ang Diablo, si Satanas, no? Kasama ng kanyang mga anghel, alipores. Sila po lahat, ang kanila pong gawain is to accuse the brethren. In English po, sabi diyan, accuse the brethren. Ibig sabihin talagang, yan dati yung ganito eh. Ayan, ganito ginagawa niyan. Always to accuse. That's why tayo po ay naligtas not by our own works. Tayo po ay hindi naligtas sa sarili nating katwiran. Our righteousness is not our own. Kaya nga po, ang katwiran natin ay nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. That's why, kapag inaccuse po tayo ng kaaway, yan, dati yung ganyan. Yan, ganito yan eh. Hindi na ngayon. Because ang nakikita na sa akin ngayon ay hindi ako. Hindi na ako. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo who washed me by His blood. Dahil ang katwirang suot ko ngayon, the righteousness na suot ko ngayon is not mine. Kaya hindi ako pwedeng i-accuse ng kaaway. Talunan na siya. But however, bakit marami pa rin mga anak ng Diyos, no? Alam mo yon, yung feeling accused pa rin, still condemned pa rin. Magkaiba po kasi si conviction kay condemnation. Ang mga anak ng Diyos, we should have conviction. Dapat may conviction po yon. Pero hindi tayo that nako-condemn. There's no condemnation. In Romans, condemnation happens only by the law. Mako-condemn ka because you're following the law. Sabi ng Romans. But we are not under the law. We are under the grace of God. That's why that grace will not allow me to continue in sinning. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako magkakasala. Pag nagkasala ako, not condemnation, I will have conviction. Na may malalim po ba o nakakasabay? Nakakasabay naman po. Okay? Kasi kailangan po nating malaman yung mga pundasyon na ito. Pag hindi po kasi, we will be deceived all the time. Madideceive tayo lagi, ayoko nang umatin, ayoko nang ganito, ayoko nang makifellowship. Madideceive tayo because trabaho po ng kaaway na lagi kang i-accuse. Lagi kang i-condemn. Yun, ang linaw po nung binasa ng Revelation. The work of the enemy is to really accuse you. Kapag hindi ka dumugtong sa salvation mo at sa ugat ng salvation mo, madadaya po tayo. We need to be very clear with that. We are saved by the grace of God, and the enemy cannot condemn me, but the Holy Spirit can convict me of my sin. Kasi patuloy pa naman po tayo nagkakasala. Ang problema, kapag hindi ka na nako-convict, something is wrong. Yung kapag meron kang nagagawang maliit na kasalanan, tapos walang kurot, walang built-in conscience, no? May problema po doon, no? Baka there's callousness. Kaya po kailangan po natin yung balikan. In this world, minamaliit po niya ang lie. Agree po ba kayo? Itong mundo na to minamaliit yung kasinungalingan. Minamaliit po.
Katulad nga nung naka-display, hindi po, ganito po yan, gina-justify, maliit. To the point na, hindi naman ako totally nagsinungaling eh. White lie siya. No? Kahit ano pa pong kulay yan, white, gray, yellow, pink, adjective lang po siya. Pero anong dulo? Lie pa rin po siya. No? And yun po yung mga susunod natin pag-uusapan. Bibigyan natin ng mukha. Kailangan makita natin yung daya ng kaaway eh. Baka akala kasi natin, hindi naman ako nagsisinungaling. No? Another form niyan, yung bang, kaya hindi mo sinabi kasi feeling mo makakasakit sa tao na yon. May ganun po kayong instance? Hindi nyo sinabi kasi alam mo makakasakit sa kanya. Pero nung nalaman niya, ano dating sa kanya? Lie pa rin yun. Tama? Nalaman niya sa iba, it's a lie. So imagine kung gaano kalalim yung daya ng kaaway. Na tingin natin hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo nagsisinungaling. 2 stories pag-uusapan natin. Dito tayo mag-e-end sa 2 storya na to na magpapakita that when you lie, you're gonna die. When you lie, you're gonna die. No? Mamamatay ka talaga. At pumapatay po talaga ang kasinungalingan. Babasahin po natin. Ang una pong storya will be coming from Acts 5. Sino po yung babasa? Sorry. Ayan, Kuya Rex. Acts chapter 5, verse 3 to 11. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bakit mo ipinagbili ang lupa? Hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Verse 5. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subuki ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ililibing. Noon di nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Thank you po, Kuya Red. So I think very familiar story po sa atin lahat ng ito. Before, it's Acts 5 pa lang po. So ang context po nito, dahil sila po ay nagbebenta ng kanila pong mga ari-arian kasi po nagsama na sila as a community. So pag nagsama sila, ibig sabihin kailangan may needs yung church, tinatawag na church, yung samahan. Kaya po nagbenta po sila at pinagtipon-tipon po iyon. Ngayon may mag-asawa po na nagkasundo sila. Pagbebenta nila yung kanilang ari-arian at yung pagbebentahan ay ibibigay sa mga gawain ng mga apostol. No? Unfortunately, himayin natin. Bago ako magbigay, sa tanong, himayin natin, bakit kaya sila nagsinungaling? Sister Nitz. Maring gusto nilang itago yung ibang pinagbilan. Kumbaga hindi bigay lang. Okay. Correct. No. Gusto nilang itago yung ilang pinagbilhan. Remember, bago po tayo nagsimula, desire. Desire. Unang tanong, may pumilit po ba sa kanila? Doon sa kwento, may nagsabi ba, oy, kayo mag-asawa, benta nyo yung ano nyo, tapos bigyan nyo dito. Meron po ba?
Wala pong pumilit sa kanila, no? Wala pong nagsabi sa kanila ng gagawin nila. Sila po ang nagdesisyon, kusa, na gawin po iyon. Unfortunately, nung na-liquidate na ang property at naging pera, no? The lust of the eyes, the desire. No? Ba't kaya sila, sige, nag-desire sila. Ano kaya naghatid pa sa kanila? Nung taga-bilang na ang kano ang kwenta talaga nung pinagbilan nila. Okay, walang nakakaalam nung ginawa nila. Feeling nila tago. Di ba? Marami po tayong ganyang moment ng buhay natin na kung makakalusot tayo, makakapagsabi tayo ng justification dahil alam natin walang nakakakita, gagawin natin. Another thing, bakit kaya? Anong nasa isip nila? Bakit kaya nagsinungaling sila? Bakit hindi nila binigay ng buo? Imagine lang natin, bakit? Anong naghatid sa kanila? Anong nagbunsod? Hindi nila binigay ng buo. Bukod sa walang nakakita. Walang nakakaalam. Mababaw ang pananalig nila sa Panginoon. At thank you po. Dahil mababaw yung pananalig nila sa Panginoon, anong pinapakita nun? Anong character nila? Bakit hindi nila buong tiwala na itiniwala yung halaga? Dishonesty, tama po yung bakit? Po? Greedy? Selfish? Tama po lahat ng mga yan. Or, pag tinignan, walang takot sa Panginoon, or, baliktarin natin, actually may takot sila eh. Ano yung takot nila? Ba't hindi nila binigyan ng buo? Ano takot nila? Very good. And that's selfishness. That's this. Yung mga sinagot niyo po kanina, tama po lahat ng yon. Maaari, hindi po sinabi dun sa verses, pero tinatry po nating himayin. Maaari. Dahil sa takot nilang, teka, ba't natin bibigay lahat? Paano naman tayo? Laman na laman, tama? Which I think lahat tayo nararanasan natin yun. Teka, panggatas, diaper, pangkuryente, tubig. Which I think nararanasan natin lahat ng iyon. And the same thing, taong-tao, Ananias at Sapphira. Madali pong tandaan kasi nga Sapphira. Sapphira namatay. O, ayan. No? Yan po yung nangyari sa kanya. Maaari, the desire, hindi nagtitiwala sa Diyos, na trusting God that God can provide, no, that God can really provide, hindi po nila binigay ng buo. Meaning, mga kapatid, if we are not giving our all in all to God, it means we're not trusting God. We're not giving our full trust to God. We're not depending ourselves to God. Maaari dahil takot tayo na mawalan, makulangan, and never pong magkukulang ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. God will never put to shame His name. Okay? Hindi niya hahayaan na yung mga nagtitiwala sa Kanya ay mapahiya. So yan po yung kwento ni Ananias at ni Sapphira. No? Ano pong ending nila? Patay. No? Ang ending po nila, patay. Sino po nag-expose ng kasalanan nila o pagsisinungaling? Si Pedro po. Si Pedro po ginamit lang. Pero ang totoo, sino po ang nag-expose nung ano nila? The Holy Spirit. That's why the work of the Holy Spirit is very important in our lives. The Holy Spirit will give you conviction. Will give me conviction. Unfortunately, yung conviction na yon nagiging callous kapag pinanaig natin yung flesh. Kasi nga, the Spirit,
dapat kumonekta sa spirit natin. Pero kapag nanaig yung flesh na nangyari kay Ananias at Sapphira, hindi po talaga hindi makaka-convict ang Holy Spirit. Kaya po mga kapatid, always and always, ang sinasabi po natin, always feed your spirit. Always feed your spirit. Kasi ang magko-convict po, ang iko-convict, hindi agad flesh eh. Ang iko-convict po, spirit. Kapag ang spirit mahina, kapag ang spirit callous, kapag ang spirit hindi attentive, hindi po talaga makakarinig. Mas malakas po kasi yung naging boses nung barya, kala Sapphira at Ananias, kaysa sa boses ng pagsunod sa Diyos. Naging mas malakas po yung boses ng pera. Kaya po, ingat-ingat po. Ano ba yun? Doon kayo kala ko may PowerPoint ako. Oh, nauntog ka na. Kaya nga po, ingat-ingat sa mga naririnig natin. Money speaks. Kailangan po natin malaman yung katotohanan na yun. Money speaks. Ang init. Bakit? Hindi ko alam dahil ba malikot yung anak ko o mainit talaga. Mainit po. Anyway, last 4 minutes. 11:30 lang po ako magtatapos. Ananias and Sapphira is a very good story. Hindi good yung sample but a very good story na sana po basahin nyo pag-uwi. Kasi kung we will put it into our lives, daily living, kailangan po natin mag-ingat una sa sino yung mga kasama natin. Particularly, doon po sa binasa natin, asawa. Kailangan magkasundo kayo ng asawa mo, especially when it comes to finances. Gagamitin ba yan sa Diyos o hindi? Pag hindi kayo magka-align ng asawa mo pagdating sa finances, tithes and offering at kung ano man, patay. May ano po doon, may block. Labas tayo sa mag-asawa. Yung pong mga kasosyo mo, kausap mo, ka-interact mo, especially pagdating sa mga pagkakataon na hindi lantad sa tao, kailangan po natin mag-ingat doon. Kailangan natin pag-ingatan yan. Lalo kapag usapan na pong pera. No? Paglalo usapan ng pera. We'll go to the next story. Pakibasa, medyo mahaba pero ito po yung last story natin. Joshua 7:11. Pwede mo po. Yung ano din ito. 11. Nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na inuutos kung tupukin. May inumit sila, inilihim at sinama sa kanilang mga ari-arian. 19 to 24, 19. Kaya sinabi ni Joshua kay Akan, anak, maliit kasi. Nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo. Ikalawang, maliit kasi yung nasa ano ko eh. Okay lang po. Kasi, ano po natin yung story. This is a story of Achan. No? Achan. Siya po ay isa sa mga lipi o tribo o angkan. No? Ang story po nito, una po nilang lilusob ang kaharian o teritoryo ng Ai or I. Maliit lang po itong teritoryo. Maliit lang po itong teritoryo. No? Ang una pa lang nilang pinuntahan ay Jericho. Malaki pong, remember yung story? Yung Wall of Jericho? Ang laki pong lugar nun. Yun po yung napagtagumpayan nilang una. The second territory na sasakupin nila ay territory po ng Ai. Ang liit lang po nun. Pero natalo po sila.
At ang dahilan po ng pagkatalo nila ay because of one sin. Nagtago, nagsinungaling, no? Hindi sa harap ng tao. So katulad po nung binasa natin kanina, madalas yung pagsisinungaling, akala kasi natin hindi nakikita ng tao. Pero dito po, the same in Joshua 7, yung pagsisinungaling ng isang tao, si Achan, inireveal po ito ng Diyos kay Joshua. Kasi tinanong, nag-seek ng katotohanan si Joshua, Lord, bakit ganon? Nanalo kami sa malaking lugar, itong anliit-liit na lugar, natalo kami. Why? Joshua sought after. No, tinanong talaga niya ang Diyos, bakit? And the Lord, no, generously replied, Joshua, kasi hindi sumunod, hindi kayo sumunod. Mayroong isa sa inyo na hindi sumunod, nagtago, no? Nagtago. And ang galing po, no? Tinuro ng Diyos kung ano yung magiging paraan. So tomorrow, ito gawin nyo. At ginawa nga po ni Joshua. At lumabas, na yun nga po yung actually one lang, si Achan. The problem, pag tinuloy nyo po yung pagbasa, kasalanan ng isa, damay ang buong angkan. Kaya po si Achan, patay ang angkan. Tandaan nyo po yun. Si Achan, patay ang buong angkan. Hindi lang po angkan ha, lahat ng possession niya. Pag binasa niyo po, oxen, donkey, sheep, sons, daughters, hindi ko nga nabasa doon kung may wife eh. Hindi ko alam, pero wala akong nabasang doon, wife. No? Pero sabi, lahat ng meron siya. Damay po. Just because of lying. At bakit siya ulit nagsinungaling? Nag-desire. Nakita niyo po yung kabit-kabit. Nag-desire siya. Mukhang maganda to. Tatago ko to. Now, to end. Sorry, lagpas na sa 11:30. This is just an introduction ng mukha ng pagsisinungaling. This is just an introduction ng kalaban natin. Remember, our enemy is the most deceitful. Kaya po, anong kailangan natin for us not to be deceived? Another D, discernment. Kasi po, hindi natin madidiscern agad. Yung physical, sa totoo, hindi, pwede ko kayong dayain. Di ba? Pwede nyo akong dayain. Physical. Pero if I am in my spirit, living in my spirit, I know the spirit na meron ka, na meron ako, o meron yung kausap ko. We need to be really sharp with our discernment. Not to judge, pero alam mo sa spirit mo, something is wrong. Alam mo sa spirit mo, okay, ito ang tamang taong kausap ko. Mga kapatid, if your discernment is not that sharp, I am challenging you. Because the enemy is wala po siya, he's the great pretender, he is the great deceiver. Pag hindi po natin to inaral, mananakawan, mapapatay at masisira po niya lahat ng sa atin. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. He is a thief. He's a liar. At ang mga anak ng Diyos, pag walang discernment, nadadaya. Hindi po lahat ng papasok sa church, okay, we need to discern. Hindi po lahat ng tumatayo, nagsasalita. Kahit ako, dapat i-discern nyo po yung mga sinasabi ko. Kahit sino tumatayo, we need to discern. And how to discern? Balik po sa basic. Go to the light, the Word of God. The Word of God is your light and your lamp so that you can discern. Kaya po basic talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos.
Kasi pag po yung sinabi natin, hindi base sa salita ng Diyos, that's judgment. Doon po siya nagiging judgment. Pero kapag base naman sa salita ng Diyos, and you tell it with love and grace, that's discernment. Ang judgment po kasi walang grace yon, saka walang love. Judge ka lang niya. Nakita lang na maitim gilagid mo, ay nako, wag yan anak, maitim gilagid yan, di yan magandang, may mga ganyan po matatanda, di ba? Wag yan maging boyfriend mo, maitim gilagid. Judgment po yon, no? Pero discernment is beyond the physical. How much or how many of us, I'll end with this question, tutuloy na lang po natin. I hope nalalalim nyo po yung commandment 9. No? Tutuloy po natin. How many of us are very sharp in discernment? Nadidiscern mo kapag ito, binobola ka lang. Ito nadidiscern mo, may ulterior motive to. Kaya niya to sinabi. Nadidiscern mo, bakit biglang nag-chat to? All of a sudden, nag-chat. Mangungutang to. Nadidiscern mo agad. No? Dahil nandyan na po ang okay, I think I'm okay na. May tanong. Hindi pa po okay si Ate Malu. May gusto lang po ako i-share. Kasi di ba chapter 5 po yung Ananias and Sapphira. Ako po naniniwala, sa akin lang to kung dineclare nila, kung sinabi nila, sige bibigyan namin sa inyo yung kalahati, tas kalahati talaga yung binigay nila, I believe hindi sila ng Holy Spirit, right? Pero pag binalikan po natin yung end ng chapter 4, 36 to 37, meron po kasing isang lalaki dito, si Bernabe, na nagbenta ng isang bukid, sabi dito, at dinala ang salapi. May nabasa po ako na commentary, naging sikat po si Bernabe doon sa community kasi syempre binigay niya yung bukid niya, yung pagmamay-ari niya, ibinigay niya talaga. So, parang nagkaroon ng sila, Ananias, ganun din sabihin natin. Magbebenta tayo, tapos sabihin din natin, ganun, na ibibigay natin lahat. Pero nung dumating na yung time, a portion of it lang yung binigay. So, there's a lie talaga. Pero kung siguro, sa akin lang po, opinion ko lang, ewan ko sa opinion nyo, kung talagang una pa lang sinabi na nila, magbebenta rin kami pero bibigay namin kalahati, I guess, walang naging problema. Dahil una nga po, wala namang pumilit sa kanila. Di ba? Tama po yun. And saan sila nanggaling? Maaring inggit o kaya, gusto ko rin nun. No? And that's why it's a covenant Covenant nila yon. Covenant ni Bernabe. Covenant yon. That's why if it is your covenant to God, it is also your conviction. Alam mo na, teka, hindi ko natupad, hindi ko nagawa. No? So, thank you po, Ate Malu. Anything else? Kung wala na po, makapag-fellowship na po ang bawat isa dahil nakagayak na ang pagkain, pati sa likod. So, I hope na sige po, meron pa, mabol. Sige lang po. Kasi po, sa pagsisinungaling po kasi, maraming mapuntahan mo, either hindi ka sinso sa buhay, mamamatay ka. Kaya sa akin man lang po, mainam po talaga yung kung anong bibigkasin mo, tuparin mo. Amen po. Amen. Thank you po. Yan po yung mga susunod natin pag-uusapan kaya sinabing, let your yes be yes and your no be no. Kaya din po sinasabi ng salita ng Diyos that in many words, sin is not absent. Naunahan lang po tayo, pero yun po yung mga susunod natin pag-uusapan. Kaya minsan, sa dami ng sinasabi natin, tuloy, sa dami ng gusto natin sabihin, hindi na siya nagiging totoo. Kaya dapat be intentional with our words. Okay po? Kung wala na po, let's pray. The God of truth who reveals everything in light, we thank you
that when you said that you are the way, the truth, and the life, it means that you want us to live this life, that you want us to live this life with freedom, Lord God. So I pray for each one of us, will you please let us walk this life in the truth, in your words. And Lord, anything in our lives right now na hindi pa nalalagyan ng liwanag, napupukulan ng liwanag mo, na tinatago pa rin namin that there's a lie in us, na ikaw lang yung nakakaalam because you are the God who searches hearts, na hindi namin pwedeng dayain at pekein. God, I pray, will you please give us the desire to sit down, expose ourselves to you, because in you, kapag na-expose kami, it's not shameful. Kapag na-expose kami sa iyo, it's not humiliation. Pag in-expose namin yung sarili namin sa iyo, Lord, you will embrace us with your grace. You will embrace us with your love. You will embrace us with your forgiveness. So God, tulungan mo po kami na i-desire na maupo sa iyo kaysa ma-expose kami sa mundo na may judgment, sa mundo na may pang-shame, pang-humiliate. God, give us the desire to really sit down and expose our hearts to you. Thank you, God. Bless the remaining hours of our fellowship. Remain in us, that our fellowship will be glorifying your name. Only your name. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Happy fellowship po.